Ako, mukhang naghahanda na ito mga kababayan ko ha. Oh, eto mga kababayan ko. Pakinggan natin ang mahal na pangulo. Biruin nyo 4 billion, no? At itong kayamanan ni Saldico at na-press na mga kababayan at mga bank account na 300 plus yata ito. Ha? Mga kababayan ko, ito pakinggan nga natin ulit ha. Ulitin natin mga kababayan ko ha. Oo. Oh. Sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account. 3,000? Grabe. 198 mga kababayan, akala ko 300 lang. Biruin nyo, 3,000 bank account. Ganong karami mga kababayan. Grabe. Sobrang dami siguro ng pera na yan mga kababayan. Ano? Excuse me po, mga kababayan, sa isang bank account pa lang sigurado, mga kababayan, baka bilyon-bilyon ng pera dyan. No? Biruin nyo, 3,000 mahigit na bank account. Nako po, talagang napakagaling ni PBBM mga kababayan. Oh. Oh, di ba mga kababayan? Thank you po ha, Ma'am Irene ha. Oh, mga kababayan, pakinggan natin ang mahal na pangulo. Grabe na ito. Bistado na sila ni BBM ngayon, mga kababayan ko. Kaya ano pa ang inaantay natin, mga kababayan ko? I-share na natin to, i-like natin para mas marami ang makapanood, mga kababayan ko, na hindi na mabulag pa ng mga fake news itong mga mga naniniwala sa mga fake news, no, na pinapalaganap nitong mga naninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako mga kababayan ko, eto pakinggan na po natin. Policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na frozen na. Sa bahay pa lang, grabe na, dami. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng sa taong bayan sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people. BBM! BBM! Patay na kayo ngayon. Number 1 talaga si BBM, mga kababayan, in history, na talagang may malasakit talaga, no? At talagang may tapang, no? Biruin nyo, grabe po ang binangga ni BBM. Talagang grabe ito mga kababayan ko, no? Talagang ibabalik ang pera sa taong bayan, no mga kababayan ko. Nako po, talagang biruin nyo, 3,000 mahigit na bank account at mga ari-arian, almost 300 na bahay yata ito. Kababayan, hindi lang ako sure ha, pero napakarami mga kababayan. Talagang grabe ang pagmamay-ari ni Saldico. Nako po, talagang grabe, no? Nag-uumapaw sila sa yaman, pero yung yaman nila, mga kababayan ko, ay maibabalik sa atin ang pera na pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik sa taong bayan. Nako, eto na. Pakinggan natin. Given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Nako po! I do not negotiate with Nako, bistado na mga kababayan. Biruin nyo, nilapitan daw si BBM, no, ng kanyang abogado ni Saldico, no? At biruin nyo, hindi na daw, kung hindi daw ikakansila itong kanyang passport, no, ay hindi na rin daw siya magsasalita. Nako, binablackmail pa ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nako, yari ka ngayon, no? Eto na yung ating talagang kinaantay, no? O, pasok ating Pangulo. Maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno. Gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Lagot Hindi ka! ka na makakatakas. Hinamon ka na
Hindi ka makakatakas